Kumusta ang iyong paglilingkod? Kumusta ka ba ngayon, kapatid? Kumusta ang iyong pong personal na relasyon sa ating Diyos? Ang iyong bang mga talento, oras, lalong-lalo na ang iyong bang buhay, ay iyong bang itong ibinibigay sa ating Diyos sa pamamagitan ng ating pong paglilingkod? Isang mapagpalang oras uli, mga minamahal na mga kaibigan. Nandito na naman po ang inyong lingkod para po sa atin pong Bible reflection sa oras na ito. At sa pagkakataon ito, mga minamahal na mga kaibigan, ay akin po kayong hinihiling para sa isang maikling panalangin. Tayo po'y manalangin. Mapagpala ka, O Diyos. At sa gabing ito, kami po ay nagpapasalamat na ikaw ay kasama namin sa buong maghapon. Ikaw ang nagbigay ng kalakasan sa amin. At sa oras na ito, Panginoon, sa amin pong pag-aaral ng inyong mga salita, magbigay nawa ito ng kalakasang spiritual na siyang magtutulak sa amin para magpatuloy sa paglilingkod sa inyo. Ito pong aming samod dalangin sa makapangyarihang pangalan ng aming pong tagapagligtas na si Jesucristo. Amen. Sa oras na ito, mga kaibigan, ay atin pong pag-aralan ang isang teksto muli sa atin pong banal na kasulatan na siyang magbibigay sa atin ng isang kaisipan tungkol sa layunin ng atin pong buhay. Kumusta ka ba ngayon, kapatid? Kumusta ang iyong pong paglilingkod? Kumusta ang iyong pong personal na relasyon sa ating Diyos? Ang iyong bang mga talento, oras, lalong-lalo na ang iyong bang buhay, ay iyong bang itong ibinibigay sa ating Diyos sa pamamagitan ng ating pong paglilingkod? Napakaliwanag, mga minamahal na mga kaibigan, sa Romans chapter 12, verses 1 and 2. Ang sabi dito, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable to God, which is your reasonable service. Mga minamahal na mga kaibigan, sa verse 1 ng kapitulo 12 ng Roma, ito po'y nagbibigay sa atin ng isang kaisipan na kung saan ang Apostol Paul, ay nagbibigay sa atin ng isang pagganyak na atin pong i-offer ang atin pong mga katawan bilang bilang isang buhay na sakripisyo. Na gusto ko pong bigyan ng diin ito, mga minamahal na mga kapatid. Sabi dito, ang ating katawan ay atin pong i-offer bilang isang buhay na sakripisyo. Sabi dito, mga kapatid, holy, acceptable to God. Paano po bang paglilingkod ang kagustuhan ng Panginoon? Minsan kasi, mga minamahal na mga kaibigan, ang atin pong paglilingkod ay nakasentro na sa atin pong buhay na kung saan ito po ay nagpapakita sa atin ng atin pong mga kakayahan. Mga bagay na kung saan nakasentro po sa ating personal na kakayahan. Kaya nga minsan, yung atin pong paglilingkod ay nagiging self-centered. Sabi po ng Panginoon, ako ay kanilang sinasamba sa pamamagitan ng kanilang mga bibig, pero malayo ang kanilang puso. Ang uri ng paglilingkod na ito, mga kapatid, ay nangyayari kapag mas tinitignan natin yung kaya nating gawin kaysa yung kayang gawin ng Panginoon sa pamamagitan natin. Hindi na po nagiging acceptable minsan ang ating pong paglilingkod kapag gano'n. Kaya nga ang kagustuhan ng Panginoon, sabi nga niya sa Biblia, anyone should what? Deny himself first. Una, kalimutan natin yung atin pong mga kayang ibigay, yung atin pong mga talento. Kasi kapag gano'n, mas pinalaki natin yung ating kaya, nawawala na yung kaya ng Panginoon. Kaya nga't nagiging self-centered ang atin pong paglilingkod. So, in term, mga minamahal na mga kaibigan, ang isang paglilingkod na katanggap-tanggap sa Diyos ay yung God-centered. Ang Diyos ang nagiging sentro. Ikaw, kaibigan, kapatid, kumusta ang iyong paglilingkod? Ito ba ay nakasentro sa pagpapasaya sa Panginoon, or ito ay nakasentro sa kagustuhan mo? Ito ba ay nakasentro kung saan ano ang gusto ng Diyos,
o ito ay nakasentro doon sa mga bagay na kaya mong gawin. Mga minamahal na mga kapatid, in verse 2, sinasabi dito, and do not conform to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Mga minamahal na mga kapatid, dito na po nagsisimula ang punto natin. Ang pagbibigay ng madiin sa atin pong punto. Anong sabi dito mga kapatid? Do not conform to this world. Huwag po tayong umayon. Ano bang kagustuhan ng mundo? Entertainment. Lagi po nating tatandaan, ang paglilingkod ay hindi po entertainment, mga minamahal na mga kapatid. Kasi kapag ang atin pong paglilingkod sa Diyos ay naging entertainment, o dito na pumapasok na yung aking kaya ang nakikita. Ako mismo yung nakikita, hindi na ang Diyos. Sabi niya dito, but be ye transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Sa oras na ito, mga minamahal na mga kaibigan, tatandaan po natin, ang buhay natin, sabi ni Santiago, ay hiram lamang. Ang buhay natin ay parang usok lamang na mamaya ay ngayon ay nandyan, pero mamaya wala na. Kaya nga't mga minamahal na mga kaibigan, lagi po nating pakaisiping mabuti na ang buhay natin ay atin pong ibigay bilang isang buhay na sakripisyo para sa Diyos. Lahat ng oras natin, lahat ng talento natin, lahat ng mga bagay na kaya natin gawin ay una kalimutan muna natin. Hayaan natin ang Diyos ang gumamit sa atin. Nang sa ganon, ang atin pong paglilingkod, mga minamahal na mga kaibigan, ay maging katanggap-tanggap sa harapan ng Panginoon. Bago tayo magtapos, mag-iiwan ako sa iyo ng isang katanungan. Kapatid, nakahanda ka ba ibigay? Nakahanda ka bang ialay ang iyong buhay para sa Panginoon? Nakahanda ka na bang gamitin ang iyong buhay para sa Panginoon? Nakahanda ka na bang kalimutan ang iyong sarili at ipalaki ang Diyos sa iyong buhay? Kung ikaw ay nakahanda na, inaanyahan kitang yumuko at manalangin. Let us pray. Mapagpala ka, O Diyos. At sa gabing ito, maraming salamat na binigyan mo kami ng isang napakagandang pagkakataon na amin pong pagnilay-nilayan ang amin pong paglilingkod. Mahal na Diyos, amin pong itinatalaga ang amin pong buhay. Gamitin kami sa lahat ng pagkakataon para maibigay at maibahagi namin ang mabuting balita na ikaw mismo, Panginoon, ay ang amin pong kaligtasan. Maraming salamat, O Diyos, dahil ginagamit at gagamitin mo kami para sa iyo pong kaluwalhatian. Ito ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.